Plan Eleksyon, the senatorial interviews. Nakilala bilang abogado noon ang pangunahing whistleblower sa PDAF scam na si Ben Hurloy, ang tumatakbong independent candidate sa pagkasenador na si Attorney Levito Baligon. Bago yan, nagsilbi siyang courtroom litigator ng mahigit 15 taon. Itinatag din niya ang kanyang sariling law office kung saan humawak siya ng mga criminal at maging mga kasong may kinalaman sa eleksyon. Pagsugpo sa korupsyon, modernisasyon ng sektor ng agrikultura at pagbabalik ng mga moral values sa education system ang ilan sa mga plataforma ni Baligon. Para sa ating Oplan eleksyon, the Senatorial Interview Series, makakasama natin ngayong umaga si Attorney Levito Baligon. Good morning, sir. Magandang umaga po. Okay, ipinakikilala niyo po ang inyong sarili bilang isang anti-corruption advocate. Sa inyong t-shirt nga ngayon nakasulat, Stop the Corrupt. Ano po ba ang mga nagawa na po ninyo bilang isang abogado kontra korupsyon? Wala pa po ako sa gobyerno ay nakatulong na ako sa paglaban sa korupsyon. Ako po ang private complainant sa PDAF scam, sa Malampaya Fund scam, at marami pa akong naisampa na reklamo patungkol sa ginintuang masaganang ANI Fund, ASEF, LADP, Agriculture and Fisheries Modernization Act scam. Napakarami pa pong scam na pending ngayon sa Office of the Ombudsman. Meron na po bang nakulong, naparusahan dahil po dito sa mga kasong ininyong isinampa laban dun sa mga korap? Ang nakulong po ay ang 3 senador at ilang mga congressmen. At panibago lamang po ay isinampa na ng ombudsman yung isinampa nating reklamo laban sa panibagong 6 na mambabatas, no, sa House of Representatives. At naipakulong natin si Ginang Janet Napoles. Okay. Nakilala po talaga kayo, lumabas kayo talaga sa limelight dahil nga dito sa Napoles cases. Pero sinabi niyo po sa isang panayam noon na tila may selective persecution ang DOJ. Kaugnay dun sa PDAF scam. Selective prosecution po. Dahil sa dami ng isinampa nating sinumite nating mga dokumento, sa Napoles side lamang ay laban sa 120 na congressmen at 14 na senador. Ngunit tumigil ang Department of Justice sa 3 senador lamang at 25 na congressmen. Okay. Nasaan po yung iba? At maliban po sa Napoles side ng PDAF scam, nagsumite rin ako ng mga dokumento at ebidensya laban sa non-Napoles, no, na NGOs. Pero hindi po yan ginalaw ng Department of Justice. Kaya po napilitan akong dumiretso sa Office of the Ombudsman. At ang una pong sinumite ko doon ay yung laban sa 20 na mambabatas. Sa mga tumatakbo po ngayon sa pagka-Pangulo at pagka-Vice President, meron po bang may mga inilagak na PDAF nila sa mga Napoles or non-Napoles NGOs na hindi naparusahan ngayon or hindi man lang nakasuhan? Sa presidential candidates, wala pong silang PDAF dahil Correct. hindi sila mambabatas doon. Sa vice presidential, ang pagkakaalam ko po ay may sinampa ang DOJ, no, na laban sa isang tumatakbong mambabatas ngayon. Mambabatas na tumatakbong vice president. Tapos, aside from him, wala na po, Wala iba? na po eh. Wala Alright, alright. Ano po ang nag-udyok sa inyo ngayon na tumakbo? Alam niyo po, pagkatapos nating sampahan ng reklamo ang mga nagnanakaw, no, sa kaban ng bayan, na pagtanto ko po na hindi sapat ang magsampa lamang ng kaso. Opo. Kailangan burahin po natin yung sistema na nagbibigay ng oportunidad sa mga mambabatas na ito na magnakaw ng pondo. Yan po ay yung pork barrel system. Wala na po pork barrel eh. Di ba po, inabolish na yung PDAF? Ang na-abolish po, PDAF at DAP. And you Opo. know, these are just variants of the system, yung pork barrel system. Ang system po kasi ay yung sa budget process ay ino-observe mo yung lump sum appropriations. Opo. At yung paggamit at kung saan gamitin ito ay ipinapaubaya mo sa ilang mga politiko lamang. So, at umiiral pa po yan hanggang ngayon, Yes. meron pa pong lump sum na sa palagay nyo pwedeng maabuso? Yes. For example, in the 2015 General Appropriations Act, officially, there was 502 billion in pork barrel fund. But after the first semester of last year, the government declared a 1.1 trillion savings. That made the pork barrel fund 1.6 trillion last year. At tanungin po ninyo kung paano ginamit yan. No? Okay, okay.
Kayo po, sinasabi niyo po, kayo po ay independent ngayon, sir, no? Pero meron po ba kayong napupuso ang presidential candidate or sa palagay niyo po dun sa mga tumatakbong presidente ngayon, sino po ang mas madali ninyong makakatrabaho, yung kaayon po sa inyong advokasya? Meron po akong personal choice that I cannot declare publicly. Opo. But sa mga tumatakbo po ngayon, yung pwede nating makatrabaho ay si President Binay or a President Duterte. Why? Kay President Binay halimbawa kasi, ang presidency is about governance, no? And he is one of only 2 candidates who have a strong track record on governance. Pero kayo po ay sabi niyo stop the corrupt. Ang dami pong ang dami pong corruption cases na kasampa ngayon kay Vice President Binay. Lahat po 'yan may perception on corruption, no? Lahat naman sila, no? Opo. Pero these are perceptions, and second, I see the hypocrisy in the expose against Binay. Kasi po kung seryoso ang mga nag-aakusa sa kanya, dapat po nag-file sila ng impeachment complaint, no? Opo, opo. Hindi po nila ginagawa 'yan. Pangalawa, with all the accusations against him, I can see that under a Binay presidency, baka siya pa yung maging anti-corruption president dahil he would want to dispel the accusations against him. Okay, bakit hindi po kayo sumali sa senatorial slate ni Vice President Jejomar Binay? Lalo pat ninong niyo po siya sa kasal, tama po ba? Hindi po ako nag-apply, no? Dahil may mga nasampahan po ako ng reklamo laban sa slate ng Liberal Party, ng UNA, at saka kay Senator Grace po, no? Kaya po nakikita ko na it is uncomfortable na makisali ako sa kanila. Okay, okay. Kayo po ay hindi na po abogado ngayon ni Ben Herloy, tama po ba? Oo, naging abogado ako sa serious illegal detention Opo. case at naipakulong naman natin si Ginang Napoles. Pero dito sa PDAF scam case, I never acted as his counsel. Kasi po, doon sa reklamo sa PDAF scam, kasama po siya sa mga respondents. Lahat po ng whistleblowers na yan ay kasama sa reklamo natin. Kanya lang sila na-exclude sa prosecution ay dahil nakahingi tayo sa ombudsman ng order designating them as state's witnesses. May mga nagsasabi po, may mga ilan po kayong kritiko na nagsasabi na nakakatanggap naman daw po kayo ng suhol para po tanggalin sila dun sa listahan ng mga aakusahan ninyo na nasa listahan ng mga tumanggap ng kickback sa PDAF. Kasama po yan sa demolition job sa akin noon. Pero just ask anybody claiming that, just ask them one name kung sino yung tinanggapan ko o hiningan ko. Pero wala po kayong natanggap ni isang kusing. Wala po. Suhol po para po matanggal sila or matanggal sila dun sa listahan ng mga aakusahan. May mga offer po noon pero tinanggihan natin lahat yon. May mga offer. Opo. Mga ano po ba ito? Kongresista, senador, ano po? Lahat po sila. Congressmen, senators, and Mrs. Napoles. Ano pong ginawa, sir? May mga si Mrs. Napoles mismo ang nakapag-offer dahil na nakagawa ng paraan na makausap niya ako, no? Merong isang mataas na opisyal na nag-anyaya sa akin at yun pala ihaharap niya sa akin si Magkano Ginang po in-offer Napoles. sa inyo? At 300 million po. 300 million, hindi Yes. niyo po tinanggap. Hindi po. Okay. Sakaling pala rin po kayong manalo sa bilang senador, ano pong inyong unang magiging panukala? Una po ay dapat i-institutionalize natin ang program-based spending para matanggal na ang pork barrel system. And I would advocate for a 50-year development plan para maitali natin ang pondo at ang atensyon ng bureaucracy sa mga programa na ito. Pangalawa po ay dapat yung agriculture natin ay i-modernize natin. Ang problema sa agriculture natin compared with other agricultural economies is that we are not mechanized. And that is the key to increasing the productivity of our farmers. Okay. Pangalawa, yung education system po natin. Mag-shift po tayo from employability to creation of ideas. Ang hangad po ng mga graduates natin ngayon ay makapaghanap buhay. Panahon na po na we train our students on how to create, innovate, invent, etc. Pero ang problema niyo po ngayon ay paano kayo mananalo sa pagkasenador? Kasi kung pagbabasihan po natin yung pinakabagong SWS survey, nandun po kayo sa may ibaba, parang third to the last or last place po kayo ngayon, sir. Hindi naman po. Kasi yung nakita ko na pulse survey yata, I'm up 36 potential. Okay. And I achieved that without spending a single centavo for TV, radio commercial, tarpaulin, or leaflets. Sa tingin niyo po ba may chance kayong manalo?
ibabato ko po yan, tanong na yan sa ating mga kababayan. Okay. Tanungin ko lang po kayo mabilis tungkol sa iba't ibang mga issue po. Ano pong masasabi ninyo dun sa panukala na ibaba po yung income tax? Agree or disagree? Agree po yon ako. Kasi dapat yung low-income earners, ma-free up yung portion of their income from paying taxes para magamit nila ito for consumer goods, no? At kung makabili sila ng consumer goods, it will add up to the economic activities in the grassroots level. Death penalty, sir. Hindi ako payag sa death penalty because death penalty is... Kahit sa mga corrupt. Yes, it is irreversible. Ang kailangan po natin sa criminal justice system natin is yung certainty of punishment. Okay, okay. Divorce. Divorce po, pagdebatehan natin. Naku, baka magalit. Kakapakasal nyo pa lang po ata. Yung BBL po, sir. Yung BBL is not a solution to the Mindanao problem. Conversely, siya pa ang nagdadagdag ng problema sa Mindanao. BBL ang nagdadagdag ng Yes. problema sa Mindanao. Yes. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Levito Baligod, tumatakbong independent candidate sa pagkasenador. Salamat po, sir. Good luck po.